Hi chums! Welcome back to my YouTube channel. Jesu here. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko na-achieve ang moist and fluffy banana cake na ito. For our ingredients, we need overripe bananas with 100 grams, 2 pieces egg, sour cream, 2 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda, half a teaspoon salt, 3/4 cup brown sugar, 2 teaspoon vanilla, 3/4 cup canola oil, and 2 cups all-purpose flour. So dito sa part na to chums, durugin lang natin yung ating overripe bananas. Mas overripe yung ating saging, the better, kasi mag-a-add siya ng moist sa ating banana cake. So ganyan lang ginagawa ko since wala naman tayong automatic mixer. So manual muna tayo. So after nating ma-mash ang ating bananas, i-add lang natin ang ating brown sugar. And then i-mix lang natin using whisk o wire whisk. I-add na rin natin ang ating 2 pieces egg. Ayan o, mekos lang. And then yung canola oil natin. And then, i-add natin na ating sour cream. Bali, chums, itong sour cream natin ay made out of 1.5 cup all-purpose cream plus 2 teaspoon vinegar. Nakaka-add din to ng moist sa ating banana cake. Next na rin natin ang ating vanilla. And then, iset aside muna natin ang ating butter at isift natin ating mga dry ingredients. All-purpose flour, baking powder, baking soda, and salt. So, makikita nyo dito, chums, kung gaano talaga ka-important yung pag-sift natin ng mga dry ingredients. Ayan, no, nakita nyo ba? Para hindi siya, maiwas natin yung lumps. Para smooth ang ating banana cake na gagawin. And then after nun, i-add na natin ang ating dry ingredients gradually sa ating wet ingredients. Bali sa part na to, chums, hindi ko binibigla na biglang bukas kagad ng dry ingredients. Minimake sure ko na na-mix ko ng maayos yung ating dry and wet ingredients bago ako nag-add ulit ng ating dry ingredients. Ngayon dito, i-add natin yung last part ng dry ingredients. And then, mix lang natin ng mabuti. Para sa toppings, meron tayong chocolate chips, slices of ripe bananas, and ang ating raisins. This is optional, chums. Depende sa inyo kung gusto nyo maglagay ng toppings or wala. Lagay lang tayo ng half ng ating raisins sa ating butter. Bali, itong non-stick 7x3 loaf pan ang ating gagamitin for today's video. So, sobra ako na-excite dito, chums. Nalagyan ko na ng 1 cup. Yung nasa left side, pang second cup na yan. Nalagay natin dyan. Bali, per pan ay gagamit tayo ng 2 cups butter. Ayan.
Ganito lang ako maglagay ng toppings, chum. So, yan. Iyon ako muna yung slices na ripe bananas natin. And then, next natin yung raisins and yung choco chips. By the way, chums, yung raisins natin, much better kung i-soak na muna siya sa water for 10 minutes para hydrated siya. Hindi siya mincy, masunog. Kasi nga, di ba, ano na siya, dried raisins. So, para maiwasan natin yung sunog kasi gagawin natin toppings. And, pwede rin kayong gumamit ng different kinds of nuts, katulad ng almonds, cashew, or walnuts. Depende rin yan sa budget nyo. So, ibibake natin to sa 180 degrees for 40 minutes. Or, pwede rin mag-toothpick test kayo kapag natusok nyo yung toothpick dyan sa mismong banana cake at wala na sumamang butter, yun, luto na siya. So, ito na ang ating banana cake. So, ayan, kita nyo naman, achieve naman ang ating golden brown na color ng ating banana cake. So, later, papakita ko sa inyo yung texture ng ating banana cake at yung itsura niya. At sa reseping ginawa natin, syams, makakagawa tayo ng dalawang 7x3 na banana cake. So, ito slice lang natin. So, ayan, kita nyo naman, diba? Hindi siya, wala siyang crumbs. Smooth siya pag sineslice natin. So, check natin. So, dito makikita nyo talagang fluffy and moist ang ating banana cake. Achieve na achieve naman. Pati yung, see? Pati yung pagka-golden brown niya talaga. Hindi siya sunog. Diba? So, yun ang ating mga raisins. Check natin yung doto. Ayan. Perfect to sa pag-coffee nyo or sa tsaa. At syempre, pang breakfast and merienda na rin siya. Yummy. And that's it for today's video, chums. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to like and subscribe. Until the next video. Bye!